Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Civil War sa Syria muling sumiklab, mga Pinoy inalarma. Umano'y mataas na surge fee sa sikat na ride-hailing app, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara pagdating sa kaso ni VP Sara. Ilang taga-suporta ni PBBM nagpakalbo bilang pakikiisa sa hamong kinaharap ng pamahalaan. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. At ITZY at Han, headline sa gaganaping New Year's Eve concert sa BGC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinag-iingat po ang mga kapwa Pilipino natin na nasa bansang Syria. Ito ay dahil sa umiinit at muling pagliyab muli ng digmaang sibil sa naturang bansa. Muling naungkat ang digmaan matapos ang naitalang bagong koalisyon ng mga rebelde na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake at binuhay ang isang digmaan na hindi kailanman formal na natapos. Kumitil ito sa buhay ng higit 300,000 katao habang aabot naman sa 6 na milyon ang nagsilikas. Pinapayuhan naman ng mga Pinoy na naninirahan sa naturang bansa na makipag-ugnayan sa embahada ng Damascus, Syria sakaling kailanganin ng tulong. Sa tala, nasa 703 ang mga Pilipinong nasa Syria. Sinisisi ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang hepe ng Department of Health noong Administrasyong Duterte sa hindi nagamit na ngayoy expired COVID-19 vaccines na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa inilabas na ulat ng Commission on Audit, nasa 11 bilyong pisong halaga ng gamot at medical supplies, kabilang ang higit 7 milyong COVID-19 vaccines ang nahayaang ma-expire at hindi nagamit. Ayon kay Representative Garin, ang nangyari ay dahil sa mahinang pamumuno noong nagdaang administrasyon. Formal na itinilaga ni Pope Francis si Caloocan Archbishop Pablo Virgilio David bilang kardinal nitong kamakailan lang. Siya na ang ika-10 Pilipino na kinilalang kardinal. Isa itong makasaysayang pangyayari sa bansa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay isang non-archbishop ang naging kardinal. Dagdag pa rito, siya ang kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Nais-imbestigahan ng Senado ang umano'y mataas na paniningil ng surge fee ng ride-hailing app na Grab. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ngayong panahon na ng Kapaskuhan, nakatakdang imbestigahan ng Senado ang umano'y mahal na singil ng surge fee ng ride-hailing app na Grab. Sa susunod na linggo, sisilipin ng Senado ang inirereklamong price surge sa naturang aplikasyon. Ayon sa isinasagawang investigasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lumalabas na mataas ang nagiging singil nito base sa algorithm at formula ng app. Kaya naman sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na gawing uniform na lang ang rate o di kaya naman ay bawasan ng 50% ang surge fees. Kung mapatunayan man na hindi makatarungan ang singil ng Grab, maaaring kansilahin ng LTFRB ang permit nito at pagmultahin pa. Depensa naman ng Grab, karamihan sa mga surge fee ay napupunta umano sa mga driver. 80% umano ang kabuwang kita dito ng mga driver na aniya panghihikayat din ito ng kumpanya para bumiyahe sa kabila ng traffic tuwing rush hour. Ngunit paglilinaw naman ng Grab, handa naman itong sumunod sa kung anong desisyon ng LTFRB. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, 3 weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Isa rito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Shearline naman ang nagpapaulan sa mga lugar ng Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora. Habang amihan naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Susunod sa News Force. Ilang leader ng Kamara sinabing peke ang bantang pagpaslang kay Vice President Sara. Kongreso layong resolbahan ang kaso sa pondo ng OVP bago matapos ang taon. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara versus Vice President Sara case. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw nitong kamakailan ng ilang mambabatas na magkaiba ang proseso ng Department of Justice sa hakbang na ginagawa ng Kamara para sa criminal case na kinahaharap ni Vice President Sara Duterte. Narito si Princess Castro para sa detalye. Bunsod ng mga kasong kinahaharap ni Vice President Sara Duterte hinggil sa bilyon-bilyong maling paggamit ng pondo ng bansa at ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, nagbigay linaw sa publiko ang ilang mambabatas hinggil sa proseso ng criminal charges ng bise. Sa isang media forum na ikinasa ng ilang mambabatas sa Kamara nitong kamakailan, nilinaw nila na hindi magkakahalintulad ang prosesong isinasagawa ng Department of Justice at sa mga aksyon ng Kamara. Ipinaliwanag ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman ang separation of powers kung saan ipinauubaya na ng mga House leaders sa DOJ ang pagtukoy sa criminal liability ng Vice Presidente para sa pagbabanta nito sa First Family at kay Romualdez. Habang tututukan naman ng Kongreso ang proseso ng impeachment complaint na sumasaklaw sa parehong mga paratang. Binigyang diin naman ni Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na importante para sa mga tao na maunawaan ang pagkakaiba ng proseso ng DOJ at ang mga hakbangin ng Kongreso. Ang mga kasong kinahaharap ni Duterte ay sangkot ang kamakailang paggasta ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob lamang ng 11 araw, kung saan nakapaloob din dito ang mga peking resibo na sangkot ang mga pangalang hango sa mga food brand na napatunayang walang record sa Philippine Statistics Authority. Bukod dito ay ang kamakailang pagbabantang binitawan ng bise sa isang Zoom press conference kung saan hindi umano niya kailangang ikabahala ang kanyang kaligtasan at seguridad dahil may kinausap na umano itong tao na maaaring pumatay kina Marcos at Romualdez sakaling siya ay mamatay. Kaugnay nito ay matatanda ang kamakailan ding naghain ng impeachment complaint ang iba't ibang sektor at organisasyon laban kay Duterte para sa umano'y kasalanang paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, bribery at betrayal of public trust. Balak naman tapusin ng Kamara ang pagdinig sa issue ng OVP funds sa lalong madaling panahon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Tinawag ng mga House leaders na peke ang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ikinumpara ito sa umano'y pekeng pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds at nanawagan na magbigay ng ebidensya ang Vice-Presidente upang patunayan ang kanyang alegasyon. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy.
Kamakailang pinahayag ng House Assistant Majority Leader na si Jude Asidre na fake o peke ang pag-angkin ni Vice President Sara Duterte na may banta sa kanyang buhay. Ikinumpirma ito sa umano'y mga pekeng pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential funds na si Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Ayon kay Asidre, walang ebidensyang nagpapatunay sa mga sinasabing banta batay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Sa investigasyon ng Commission on Audit, lumitaw na sina Piatos at Villamin ay hindi rehistrado sa Philippine Statistics Authority o PSA na nagdulot ng hinalang ang mga pangalan ay imbento lamang. Ayon kay Asidre, ang mga peking pangalan na ito ay ginamit para bigyang katuwiran ang maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Diretsahang inihayag ni Asidre na kung may banta man, ay aniya tila si BP Sara mismo ang tanging nagsabi nito. Ito ay kaugnay ng naunang kontrobersyal na pahayag ni BP Sara na siya umano ay nag-arkila ng papaslang laban kay PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos maging kay Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Pinabulaanan din ni Representative Geraldine Roman na tagapangulo ng House Committee on Women and Gender Equality ang aligasyon ni BP Sara at tinawag itong walang basihan at tila isang call for help upang makakuha ng simpatya mula sa mga taga-suporta nito. Pagdidiin niya na walang aktwal na banta sa buhay ni BP Sara batay sa ulat ng mga otoridad. Pag-aamin din ng PNP na hindi sila nakatanggap ng anumang dokumento na sumusuporta sa sinasabing assassination threat na BP Sara. Ayon kay Asidre, ang pagpapalaganap ng ganitong impormasyon ng walang malinaw na ebidensya ay irresponsable at nagdudulot ng takot sa publiko. Upang tugunan ang nasabing issue, sinimula ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsisiyasat sa mga alegasyon ng banta. Ayon sa mga kritiko, ang pahayag ni Duterte ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko at magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Bunsod dito, nananawagan si Asidre na magbigay ng konkretong ebidensya si BP Sara kung totoo man ang kanyang mga paratang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tatapusin na ng House Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa alegasyong maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd ni Vice President Sara Duterte na nagresulta sa mga natuklasang irregularidad at posibleng pagsulong ng impeachment process. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inanunsyo ang planong tapusin na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million peso confidential funds na inilaan para sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang pagpupulong na ito ay upang i-finalize na ang mga detalye ng investigasyon bago ang posibleng impeachment process. Sa mga nagdaang 7 pagdinig ng komite, natuklasan ang malawakang anomalya sa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP mula huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong bahagi ng 2023. Matatandaan kabilang sa mga natuklasan ang mga pekeng resibo na may pangalan ng mga taong wala sa record ng Philippine Statistics Authority tulad ng Mary Grace Piatos. Nakita rin na nagwaldas ang OVP ng 16 million peso para sa 34 safe houses na inupahan sa loob lamang ng 11 araw noong taong 2022, kung saan ang isa ay umaabot sa halos 90,000 pesos kada araw. Bukod dito, iniulat din ng OVP na gumastos ng 15 million peso para sa mga Youth Leadership Summit kasama ang Philippine Army, ngunit itinanggi ng militar at tumanggap sila ng pondo mula sa OVP. Pinili ng komite na ipaubaya sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsisiyasat ng 2 security officials na sinasabing sangkot sa irregularidad dahil nagsimula na ang sariling investigasyon ng AFP sa issue.
Pahayag ni Chua na ang resulta ng kanilang investigasyon ay maaaring gamitin ng House Committee on Justice kung kinakailangan para sa impeachment complaints. Aniya, ang impeachment process na ang nararapat na forum upang sagutin ni BP Sara ang mga alegasyon kaugnay ng confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Daan-daang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. ang voluntaryong nagpakalbo nitong Sabado sa EDSA People Power Monument bilang pagpapakita ng suporta sa mga kinahaharap na hamon ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bilang pakikiisa sa kinahaharap na suliranin ng Administrasyong Marcos sa politika at sa bansa, voluntaryong nagpakalbo ang mga lider at kasapi ng People's Alliance for Democracy and Reform o PADER nitong Sabado sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay Rodolfo R.J. Villena Jr., tagapagsalita ng grupo, ang gawain ito ay nagpapakita ng kanilang pagtindig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at layuning itaguyod ang kapayapaan at demokrasya ng bansa. Ngayong umaga po tayo ay nagpakalbo. Kahit noong unang panahon pa man, ito ay kultura na upang ipakita ang kalakasan natin ng pagiging handa sa anumang kinakaharap nating pagsubok, anuman ang kinakaharap ng administrasyong ito. Katulad nga na nabanggit ko kanina, tayo ay magsisilbing pader ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Dahil kung hahayaan natin na walang didepensa para sa Pangulo, ay mayayanig ang institusyon ng gobyerno, mayayanig ang ating Estado at maaaring gamitin ito ng mga iilan na mayroong interes na pabagsakin ang anumang tinatamasa nating demokrasya at kapayapaan sa ngayon. Dagdag pa ni Villena, hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak ng bawat isa, kung saan dapat anya na mas magtuon ng pansin sa pagresolba sa mga suliraning kinahaharap ng bansa gaya ng issue sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay ang pagpapahayag ng pader ng kanilang manifesto kung saan lumagda ang mga lider mula sa iba't ibang malawak na alyansa, multi-sectoral, sektoral, organisasyong masa at non-governmental organizations. Sa ilalim ng manifesto ay ang inisyatibang magkapit-bisig para organisahin at hikayating kumilos ang mamamayan para itaguyod ang payapa at nagkakaisang bansa na nakaangkla sa kampanyang Bagong Pilipinas ng Pangulo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Paiigtingin ng Philippine Navy ang kapabilidad nito para protektahan ang bansa laban sa banta ng mga submarine. Kaugnay ito ng kamakailang namataang Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mas palalakasin pa ng Philippine Navy ang anti-submarine capabilities nito. Ito ay matapos ang insidente kung saan namataan ang isang Russian attack submarine sa West Philippine Sea na may kakayang magsagawa ng missile attacks. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, matagal ng plano ang pagkuha ng mga naturang assets para sa militar. Aniya, mayroon ng kasalukuyang proposal para sa pagkakaroon ng 2 anti-submarine vessels. Malaking asset umano ito para sa seguridad ng bansa dahil kaya nitong labanan ang banta sa karagatan, kalupaan, sa ere o maging sa space. Matatandang ikinaalarma ng pamahalaan ang presensya ng Russia UFA sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit ayon naman sa Philippine Navy, wala namang ginawang agresibong aksyon ang naturang submarine. Hindi rin aniya iligal ang naging paglalayag ng submarine sa karagatan ng Pilipinas dahil ito ay legal sa ilalim ng Freedom of Navigation na nakapaloob sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan ngayong Pasko, ay tututukan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting sa mga operasyon nito para sa seguridad. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Paiigtingin ng mga kawani ng Philippine National Police o PNP ang police visibility at security operations nito matapos ipag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito ay dahil holiday season na ngayong Disyembre kung saan partikular na babantayan ang mga mataong lugar gaya ng mga simbahan, pasyalan, palengke, terminal at iba pa. Kaya't paghahandaan din ito ang pagde-deploy ng quick response teams para mabilis na tugunan ang mga insidente na nangangailangan ng agarang atensyon. Ayon kay Marbil, sa papalapit na pagdiriwang ng Pasko ay siya ring pagpasok ng mga mapansamantala, kaya't dapat na palakasin ng ahensya ang mga operasyon nito kontra krimen. Mahigpit din namang tinututukan ng PNP ang mga pagkilos na ikinakasa ngayon ng ilang mga grupo na mayroong ugnayan sa mainit-init na kaso ngayon ng impeachment laban sa Vice Presidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG na masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero sa mga pantalan dahil magiging heightened alert ang estado nito ngayong holiday season. Hangad ng PCG ang ligtas na biyahe ngayong Kapaskuhan, kaya't hindi lamang sa mga pantalan at ferry terminal ang gagawin nitong pagbabantay, kundi pati na rin sa mga paboritong pasyalan gaya ng beach. Itataguyod din ng ahensya ang medical team para tugunan ang agarang medikal na atensyon. Sa pangunguna ng MMDA Solid Waste Management Office, itinurn over na ng ahensya ang operasyon ng Mobile Materials Recovery Facility o MMRF sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City nitong kamakailan. Para sa pagpapatuloy ng Recyclables Mo Palit Grocery Co. project sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project, maaaring ipagpalit ng mga residente ang kanilang mga recyclable na materyales tulad ng karton, bote, papel at lata na may katumbas na puntos bilang kapalit sa mga grocery item tulad ng delata, instant noodles at bigas. Layunin ng inisyatibong ito na mabawasan ang mga basurang napupunta sa mga daluyang tubig para makatulong sa pagbabawas ng baha sa Kamaynilaan. Susunod sa News Force. DOC nagbabala sa pekeng email na nangungulimbat ng bayad online. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. Bilang ng South Korean tourists sa Pilipinas, inaasahang tataas sa 2025. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaasahang bibilis at bababa ang presyo ng fiber internet sa bansa sakaling makumpleto sa susunod na taon ang Phase 1 at 3 na proyekto ng Department of Information and Communications Technology na National Fiber Backbone. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, sakop sa pagpapalawig ng fiber internet sa bansa ang Timog Luzon, Visayas at ibang parte ng Mindanao. Mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang mga LGU umano ang pinakamakikinabang sa naturang plano. Ginagamit ngayon ng mga scammer ang programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4Ps ng DHSUD para makapanlindang. Yan ang ating lubusang alamin kay Daniza Lopez. Pinaaalahanan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang publiko na hindi ito natanggap ng mga investor para sa pagsasagawa ng mga proyekto sa programa nitong Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH.
Ito'y matapos makatanggap ang ahensya ng mga ulat na nanghihingi ang mga nanggagancho ng solicit upang pondohan ang mga proyektong pabahay kung saan ang biktima nito ay ang overseas Filipino workers o OFWs na pinangakuan ng mataas na kita. Pagtuturi ng kalihim ng DSUD na si Jose Rizalino Acuzar, isa itong fake news dahil wala umanong otorisadong tao o opisina ang mayroong kakayahan na makipagtransaksyon kaugnay ng nasabing investment scheme. Tiniyak naman ni Secretary Acuzar na haharap sa kaso ang sinumang mapatunayan sa likod ng mga scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inalerto ng Bureau of Customs o BOC ang publiko laban sa mga pekeng email account na nagpapanggap bilang Customer Assistance and Response Services o CARES at ginagamit ang pangalan ng ahensya para sa iligal na aktibidad. Paalala ng BOC, hindi sila nagpapadala ng email para mag-abiso ng package arrival o humingi ng bayad para sa pagpapalabas nito. Hinihikayat ng ahensya ang lahat na mag-ingat, iulat ang kahina-hinalang aktibidad at tandaan na mahaharap sa legal na aksyon ang mga lalabag sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Naniniwala si Quezon City Representative at Vice Chairperson ng House Committee on Tourism na si Marvin Rillo na hindi makakaapekto ang panandaliang martial law ng South Korea sa bilang ng turista na pupunta sa Pilipinas. Sa katunayan ay inaasahan ng malaking posibilidad na malagpasan ng taong 2025 ang 2 milyong bilang ng South Korean tourist noong pre-pandemic. Batay naman sa impormasyong ibinahagi ng data, insight at analytics provider na Fitch Solutions, patuloy na lalago bawat taon ang mga dayuhang bibisita sa bansa kung saan tinatayang maaabot nito ang 9.7 million na bilang ng turista sa taong 2028. Headline sa gaganaping New Year's Eve concert sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig, ang K-pop girl group na ITZY at English duo na Han. Kasama rin ng 2 global acts sa lineup ang local artists na sina Sara Geronimo, Rico Blanco at Juan Carlos. Bukod sa kantahan, magkakaroon din ng bagong LED display sa entablado kung saan magtatanghal ang mga awit, mga restaurant na mananatiling bukas sa hating gabi at magtatapos ang event sa engrandeng pyro musical display. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Civil War sa Syria muling sumiklab, mga Pinoy inalarma. Umano'y mataas na surge fee sa sikat na ride-hailing app, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara pagdating sa kaso ni VP Sara. Ilang taga-suporta ni PBBM nagpakalbo bilang pakikiisa sa hamong kinaharap ng pamahalaan. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. At ITZY at Han, headline sa gaganaping New Year's Eve concert sa BGC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.